No? So ngayon, no, ito ay tungkol sa mga mahihirap, no, at saka mga pulubi, no, na makikita natin dito sa mga daan, sa mga syudad, no. Madalas natin makikita yan na ating minsan or laging dinadadaan-daanan lang na hindi pinapansin. Minsan nandidiri tayo dahil sa kanilang mga yung sitwasyon ng kanilang sarili na pabayaan. Siyempre, itong mga klase ng mga taong ito kasi kailangan talaga ito sila ng full of attention, no, na pagmamahal ng bawat kapwa. Kung bawat isang tao lang, no, na magtutulungan, no, na bigyan ng maaabot itong mga taong ito, baka sakali, no, na tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Itong mga taong ito, madalas natin itong makikita sa mga kalsada o sa labas ng mga simbahan o sa mga mall. Minsan nangihingi talaga sila ng mga kain para lamang makasurvive sa araw-araw. Dito sa kasulatan kasi, no, dito sa kasulatan kasi, sinabi dito sa Lucas, no, sa Lucas chapter 6, verse 21. Sinabi dito, pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. So, ito sila, hindi talaga natin maikakaila na gutom talaga ito sila lagi. Wala to silang sapat na makakain sa araw-araw. Kung makakain man sila o may magbigay man sila ng pagkain sa umaga, yung hahanapin naman nila is pananghalian at saka hapunan. Madalas natin silang kinukutya, sinasabihan ng mga masasama na itong mga taong ito, aso tamad, ganito, ganyan, ayaw magtrabaho, ginagamit ito ng mga sindikato para makapira. Siguro may mga ganyan, pero madalas talaga natin nakikita ito sa mga pulubi talaga na nakahiga na lang, na wala ng damit, na kailangan talaga ng atensyon. So wag sana natin ipagkait no, naabutan natin sila ng tulong. Yung mga kamay natin, kailangan may maabot talaga doon sa kanila. Isipin mo lagi, ang lahat ng mga bagay na tatanggap mo, lahat ng bagay na tatanggap mo, galing yan sa Panginoon. At kung galing yan sa Panginoon, natanggap mo yan ng libre, mamigay ka rin ng libre. Kasi ayon dito sa kasulatan, kung ang isang tao mapagbigay, pagpapalain siya ng Panginoon. Hindi siya mauubusan ng kanyang pangangailangan. Pero kung tayo ay magiging maramot sa ating kapwa, lagi niyong tatandaan, ang ganitong mga klaseng mga tao, mga pulubi, mga mahihirap, na nangangailangan sa atin ng tulong, tao ito katulad natin. Isa din yan sila sa mga tinubos ng ating Panginoon doon sa krus. Huwag tayong magiging maramot sa kapwa natin tao. Hindi sila hayop. Mas madalas pa nga mas kinakaawaan pa nga yun ng mga tao, yung mga hayop. Makakita yung mga tao ng mga hayop. Aawa ako nito, bibigyan ko ito ng mga pagkain. Pero yung kapwa nila tao mismo, hindi nila pinapansin, hindi nila binibigyan. Isipin mo, ang katulad mong creature, ang katulad mong creation, pinagsalitaan mo na masama at hindi mo aabutan ng tulong. Dito kasi sa kasulatan sa Deuteronomy 14 verse 27, patungkol ito sa mga Levita. Dito sa atin, wala tayong Levita kasi tayo ay mga hintil. Ang Levita, ito yung mga Levi, si Levi o anak, yung mga Levita, yung mga anak ni Levi, mga kaliwat ni Levi. No, kasi isa siya sa mga anak ni Jacob, no. Dito sa kasulatan sa Deuteronomy 14 verse 27, ngunit huwag ninyong kalilimutang bigyan ang mga Levita sa inyong lugar. Yamang sila ay walang kaparte sa lupaing minana ninyo. So itong Levita, since wala tayong Levita dito, inutusan tayo ng Panginoon na bigyan ang mga Levita. Wala tayong Levita dito, so nangangahulugan ito sa mga taong pulubi, mga taong needy, mga taong mahihirap. Sinabi dito, yamang sila'y walang kaparte sa lupaing minana ninyo. Madalas nating makikita yan sila sa mga kalsada, sa mga lansangan. Wala talaga silang lupain, kahit saan sila matutulog. Ang utos sa atin ng ating Panginoon, tulungan sila, abutan ng tulong. Kung paano ka iniahon ng Panginoon sa araw-araw, binigyan ka ng pagkain sa araw-araw. Ganon din, no? Ang pag-abot mo sana ng tulong doon sa mga taong mas nangangailangan pa kaysa sa iyo. Kasi yung mga taong yan, kapatid natin in Christ.
Marami kasing mga tao no, na mayabang, no, na sobra-sobra na yung mga ari-arian nila, sobra-sobra na yung pangangailangan nila, or mga gamit nila, or pira nila. Mabigat pa rin sa kamay ang pag-abot ng tulong sa kanila. Instead na abutan ng tulong, pagsasalitaan pa ng masama. So huwag tayong magiging ganun. Kasi ang taong Kristiyano, ang taong sumusunod ni Kristo, sumusunod sa kanyang kalooban at magiging maawain sa kanyang kapwa. Kung gagawin mo ang isang bagay na kinamumuhian ng Panginoon, yung mga bagay, mga ganyan, baka pagdating ng araw, pagsisihan mo ang lahat. Kasi isipin mo kung ikumpara ito sa buhay mo, buhay natin, itong mga taong ito, mas pinagpala pa ito kaysa sa atin. Oh, pinagpala ito. Itong mga taong ito, lagi natin tong nakikita na umiiyak. Kasi nga, gutom sila, nagugutom, o wala silang makain. Dito sa kasulatan, sa Lucas chapter 6 verse 21 pa rin, dagdag dito. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. O, isipin mo, yung mga tao na yan, halos araw-araw talaga humihingi ng tulong yan. Nagsisitangis yan, umiiyak yan, humihingi ng tulong na sana kawaan sila, na may mabigay ng pagkain. Pero dahil nga sa katigasan ng puso ng bawat tao, isipin nyo, baka pagdating ng araw, matutulad kayo na ni Lazaro at saka ng mayaman. Doon sa yung mayaman, ayun, tinapon sa impyerno yun. Ito sila mga mahihirap, baka doon yan sa kaharian ng Panginoon. Kasi may mga pangako ang Panginoon sa patungkol sa mga tao ganito. Sabi ng ating Panginoon, pinagpala kayong mga tumatangis ngayon, or mga umiiyak, nagdadalamhati sa kahirapan, sa kasakit, sapagkat kayo'y magsisitawa. Saan ito magsisitawa? Doon sa kaharian ng Panginoon. Magliliwanag ito parang bituin doon sa kanyang kaharian. At kayo naman ng mga tao na magiging madamot, magiging para kayong kandila na pinapatay. Yan ang mangyayari pagdating ng araw. Kung tayo ay mamatigas, kung hindi natin papansinin ang ating Panginoon na sinasabi niya dito, huwag niyong kalimutang bigyan ang mga Levita sa inyong mga lugar o nangangahulugan ng mga pulubi o mga mahihirap. Ito lamang ang hinihingi ng ating Panginoon upang tayo ay pagpapalain. Humingi siya nito para sa atin. Nakaawaan natin ang kapwa natin. Kung naawa ka sa mga hayop, mas kaawaan mo ang tao kapwa mo na katulad mo mismo. So hanggang dito na, maraming salamat. Amen.